So, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay patuloy sa ating pagsamba sa umagang ito. Buksan po natin ang ating mga Bible sa 1 Thessalonians. Unang Thessalonica chapter 4, 1 to 7. Okay. So, nandiyan na po tayo. Amen. Tayo po ay sabay-sabay na bumasa at namnamin natin yung salita ng Diyos sa umagang ito. Okay? 1. Mga kapatid, hinihiling namin sa inyo at nakikiusap kami sa Panginoong Hesus. Yamang natutunan ninyo sa amin kung paano kayo dapat lumakad at magbigay lugod sa Diyos. Na tulad ng inyong ginagawa, Ay kayo lang dapat niyong gawin at higit pa. sapagkat batid ninyo kung ano ang mga pagbilin ang binigay namin sa inyo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakamanal, kayo iniiwas Sa naging pakikiapid. 4. na ang bawat isa sa inyo ay matutong maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan Sa pagpapakabanal at karangalan. 5. Hindi sa sabitan ng kahalayan, gaya ng mga hindi na hindi nakakakilala sa Diyos. 6. Sino man ay magkasama o mananamang sa kanyang kapatid sa bagay ito, sapagkat ang Panginoon ay tagapaghiganti sa lahat ng mga bagay ito, gaya ng aming sinasabi ng una at Ibinabala sa inyo. 7. sapagkat hindi tayo tinawag ng Diyos para sa kaligtasan, kundi sa kabanalan. Amen. Tayo po ay manalangin. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ang dakilang pangalan sa umagang ito, O Diyos. Hayaan niyo po, Panginoon, sa bawat isa narito, Panginoon, sa sambahang ito, Panginoon, sa pagkakaisa namin, O Diyos, sa puso't isipan, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na diktahan mo, O Diyos, ang aming buong pagkatao, na sambahin ka namin sa mga oras na ito sa Espiritu at katotohanan. Salamat, O Diyos, sapagkat sa buong linggo ng aming buhay, lagi kang nakasubaybay sa aming Panginoon. Lagi kang tumititig, O Diyos, sa bawat puso't isipan ng bawat iyong mga anak, Panginoon. Salamat sa pag-iwas, O Diyos, sa anumang mga pakikiapid sa mundong ito, Panginoon. Upang sa gayon, O Diyos, matutunan namin, Panginoon, kung paano kami lumakad sa iyo at paano namin sundin kung ano ang mga pinag-uutos mo sa aming mga buhay. Sa oras na ito, Panginoon, hayaan mo na lumapit kami sa iyong harapan. Papakumbaba po kami, O Diyos, na bagamat meron kaming mga pagkakamali sa aming buhay, patawarin mo kami, Ama. At hayaan mong patuloy mong hugasan kami, O Diyos, sa iyong banal na dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Na sa gayon, Panginoon, maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa umagang ito, sa aming pagsamba sa iyo. At hayaan mo, Panginoon, na pangunahan kami ng iyong banal na Espiritu, upang sa gayon, Panginoon, anuman aming mapag-aaralan, O Diyos, ay tumimo ito sa aming mga puso't isipan na siyang aming kalakasan habang kami ay nabubuhay sa mundong ito. Salamat, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming itinataas sa iyo. Sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus, lahat pa ay magsabi ng Amen. Amen. So, magandang umaga sa lahat. Parang nadama ko yung sentimental yata yung puso ko. Bakit? Anong meron? Hallelujah. Parang malungkot yung puso ko. Sa pagpapatuloy ng ating mga buhay sa ginagalawan nating mundo, hindi tayo susuko sa anuman kakaharaping mga pagsubok sa buhay na ito. So, napupunan nyo siguro, more than a year na yung pandemic period time natin. Take note hindi lang po ang bansang Pilipinas, kundi ang buong mundo. Amen po ba? So, nangangahulugan na ang pandemic na ito ay kalooban po ito ng Panginoon. Upang sa gayon, ang sangkatauhan ay muli magbalik loob sa ating Panginoong Diyos. Kaya, kung ano man yung ating mga kinakaharap sa mga panahong ito, ito ay pagsubok sa ating mga buhay. At bilang mga tinubos ng Panginoong Hesus,
Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo, sa ating puso at isip, ang siyang kapayapaan kay Kristo Jesus. Amen po ba? Ito yung simbolo ng bandila ng pakikibaka. Walang iba kundi ang kapayapaan na nasa kay Kristo Jesus. Sabi nga ng Lucas, tingnan natin yung Lucas 14:27. Meron binanggit doon si Lucas kung ano ang sinabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga tao nung bago siya umakyat sa kalangitan. Sabi niya, Sino mang hindi nagpapasa ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Amen. Sunod. 28 nga. Sapagkat sino sa inyo na nagnanais magtayo ng isang tore, ang hindi muna uupo at alamin ang magugugol kung mayroon siyang sapat upang matapos ito. Amen. Purihin ko, Diyos. Sa paglilingkod natin, dapat tinatansya natin, kaya ko ba ang mga pagsubok na darating sa buhay ko o hindi? Kaya sabi dito, bago ka magtayo ng isang tore, tansyahin mo muna kung kakaya mo. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya minsan, pagka ninanamnam natin yung ating buhay, maging sa ating mga medyo may edad na pag-iisip-isip natin, napakahirap pala ang buhay sa mundong ito. Sa mga kabataan naman, patuloy sila sa kanilang ginagawa. Lalo na yung mga kabataan na maagang nag-asawa, siguro ang nasa isip lang nila, paano na kami kakain? Paano na kami magtatrabaho? Paano na yung mga anak ko? Yun, hanggang doon lang muna yung inyong kaisipan sa kasalukuyang nangyayari sa ating panahon. Pero meron din sinabi ang Panginoon na ang kapayapaan ay iniiwan ko na sa inyo. Let not your heart be troubled. Sabi gano'n, di ba? Huwag maggulumihanan ng inyong mga puso, ni huwag kayong matakot, sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad noong araw. Kaya nga, mga tinawag at mga pinili ng Diyos. Sa oras na ito, pinamagatan ko ito, how to walk and please God. Diba? Oo. Paano tayo lumakad at magbigay lugod sa Diyos. Amen po ba? Iyon yung pamagat natin ngayon. Mula kay Pedro sa mga taga-Thessalonica, bago siya ibinigay ito na pangungusap sa kanila. Sa ating minsan pag-iisa, drama ko, no? Dumapit ba sa isip mo na naway mayroon magandang mangyari sa buong araw na ito? Sa atin mga medyo may edad na, marami na tayong mga karanasan na hindi mo inasahan pero dumating. Sa mga kabataan, ito, sana mayroon mangyari sa buong maghapon ito. Tama po ba? So, hawak natin yung bandila ng pakikibaka. Dapat ay laging nakataas at winawawagay upang siyang simbolo na hindi tayo talunan. Amen po ba, mga Kristiyano? Sa bagamat merong mga laban na dapat kaharapin ng isang tao, na maging sino ka pa man, babae, lalaki, o kahit mga Kristiyano, kailangan maalam tayo paano lakaran at magbigay kaluguran sa ating Amang Diyos, sa ating buhay Kristiyano, lalo na yung mga kababaihan. Tayong mga kababaihan na naglilingkod sa Panginoon. Lalo na kung sa isang pamilya ay ikaw mismo ang babae ang tumanggap sa Panginoon. Wala ka bang ibang naiisip sa iyong buhay na minsan pagka dumarating yung pagkakataon na siyempre meron kang tungkulin na dapat gampanan, maiiwan mo yung asawa mo sa bahay, parang si daddy lang ba? Pagka linggo, sabihin ko, alis na ako. Titingin lang siya sa akin. Walang yes or no or kung ano, basta titingin lang siya sa akin. So, naramdaman ko yung, alis ka naman. Iwan mo na naman ako. Naramdaman ko yung ano niya, yung sinasabi doon sa kanyang kalooban.
Tapos, sasagutin ko rin sa isip ko, kung sasama ka lang, di ayos sana. Pareho tayo. Pareho tayo. Magiging matagumpay higit lalo ang ating gawain. Amen. Oh, pero si Daddy kasi may ugali talaga yon eh. Ugaling, hindi ko alam kung siloso o hindi ko alam kung siloso o matapang lang o may panindigan sa kanyang sariling pagkatao. Yun ang meron siya eh. Pero ang pinagpapasalamat ko higit sa lahat sa buong panahon ng paglilingkod ko, tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Wala siyang magawa eh. Kasi yung buong sambahayan ay nasa Panginoon. At kung hindi siya susunod, mag-isa lang siya. Sabi ko, kung ayaw mo sumunod, mag-isa ka sa impyerno. Hindi ko na pananagutan nga. Kaya ganun siya mag-ano sa akin, yung magtrato. Yung bang akala mo eh, ang iniisip niya, inaapi ko siya, binabaliwala ko siya. Ganun. Kasi kung magsalita ako, nasa sayo yan. Kasi kung ayaw mo sumunod, sa impyerno ka punta. Tapos makikita mo kung ang saya-saya namin sa langit. Tapos mag-isa ka lang sa impyerno. Tapos sasabihin niya sa akin, bakit mo alam? Sabi ko, sinasabi ng Biblia. Ngayon dapat, umalig ka na lang sa akin. Asawa mo naman ako eh. Pinaangkin ko na yung sarili kong asawa niya ako, di ba? Meron kasing mga kalalakihan na minsan pag ang babae ay nasa magandang posisyon ng buhay. Nagsiselos talaga ang asawa lalaki sa totoo lang. Kaya mga lalaki na nakikinig sa akin ngayon sa harapan ko. Ganun talaga ang buhay pag nag-aasawa. Kadalasan kasi ang unang nakakakilala sa Panginoon, walang iba ang asawang babae. Bibihira sa magpamilya na ang lalaki ang unang nakakilala. Pero, pag ang lalaki ang unang nakakilala sa Panginoon, mapalad po ang buong tahanan. Bakit? Lalaki po kasi ang haligi ng tahanan at ang mga babae ay nagpapasakop lamang sa lalaki. Pag sinabi ng lalaki, sumama ka, sasama po ang babae. Ewan po ba? Kasi meron silang ibinigay na ugali ng Panginoon na ikaw yung manguna. Amen po ba? Pero pag ang babae ang siyang nauna sa paglilingkod sa Diyos, bihirang-bihira po ang pamilyang magkaisa. Bihira po. Naranasan ko yun eh. Dama ko yun eh. At marami na rin akong naging mga kaibigan na babae na nauna sa paglilingkod sa Panginoon. At bihira ang mga lalaki. Mapapansin nyo sa malalaking mga gawain, sino ang may pinakamaraming attender sa loob ng church? Lalaki o babae? Babae. Kaya po ba ako? Pag tinanong, asan si ano mo? Kasi may trabaho po eh. Kasi po ganito po eh. Kasi ganito po. Pero ang babae, anong ginagawa ng babae? Bakit nasa church? Marami kasing problema yan kaya dumudulog sa Panginoon. Kaya paano tayo lalakad at magbigay lugod sa Diyos dahil sa mga babae. Pero mga babae, nawala yung mga asawa. Pero na lang kay Ate Sela, dalaga kasi yan eh. Kay Toto, binata kasi yan eh. Kaya walang mag-aalala sa kanila. Amen? Hallelujah. Kailangan maalam tayo paano lakaran at magbigay kaluguran sa ating Amang Diyos. Kaya muli sa mga tinawag at pinili ng Diyos, marami ang kakaraping laban. At minsan ang tanging laban mo minsan ay iyong sariling mga mahal sa buhay. Amen po ba? Yun ang sarili mong laban. Kaya paano ka lalakad at magbigay lugod sa Diyos samantalang ang mga mahal mo sa buhay na iiwan? Dalahin yan ng iyong puso at isip mo na maglingkod sa Diyos. Pag ang babae ay naglilingkod sa Panginoon, alam niyo po, sa totoo lang, ang mga lalaki po, selos talaga yan eh. Kahit hindi maganda yung asawa, basta't mag-asawa kayo, pag seselosan ka ng asawa mo. Lalo na kasi ang mga babae, pag naglilingkod sa Panginoon, gumaganda.
Amen po ba? Oh? Para lang si daddy mo eh. Sabi niya sa akin, akala ko ba masakit yung bewang mo? Akala ko ba pag tumayo ka, ganito? Eh bakit pag tinitingnan kita, parang baliwala lang sa'yo? Sabi ko, alam mo na eh, pag naglingkod sa sa Panginoon, kahit anong sakit nararamdaman mo, pakiramdam ko, akong pinakamalakas na babae sa buong mundo. Hallelujah! Bakit? Meron akong Diyos eh. Gusto ko lang ipakita sa'yo, kapag may Diyos, malakas ka. Lalakaran mo at pwede mong sundin ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kaya sa Las Piñas, sabi ni Bishop, paano lalago ang church mo? Maging ikaw na pastor, hindi ka nakikinig. Sabi ko, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sermon eh. Kaya sabi ko, pastor, idol kita, huwag ka mag-alala. Sabi ko, kaya natuwa ko sinabi ni Missionary Ranran eh, pastor, kami na lang po ang kumikilo sa Las Piñas. Kasi hindi namin po hinahayaan si Mami dahil medyo may edad na eh. Ayaw ko siyang mapagod. Lumaking puso ko eh. Zero ito. Amen? Kasi tayo ito dyan. Tabi ko eh. Tabi tayo agad. Kapag hindi naman sinabi, para bonus na naman ito si Randron. Kaya pala gumaganda si Mami. Okay. Natawa ako, sabi ko, wow. Kaya sabi niya, sitting pretty na yung si Mami. Di ba? Sabi ko, natawa ako, tinignan ko si Bishop, ngumiting paligim. Amen. Nung pumasok sa akin ang tanong niya, ikaw naman, Pastor Yanni, ano masasabi mo? Bishop, huwag kang mag-alala, idol kita. At ang lahat ng mga leaders sa MOF Las Piñas, idol ka na rin. Sabi niya, tumingin siya sa akin ni Ranran eh. Tapos tinanong ulit si Ranran, ilan bang nakinig sa online? Nung cell leader training. Sabi ni Bishop, 10. Tapos pinangalawa ni Cedric, 10 po, Bishop. Mo, ang lakas. Sul-sul pa eh. Glory to God. Walang ulo, walang bawal. Sabi ko, alam mo Bishop, ang Las Piñas po, kahit na nagsisermon po kayo, nakikinig po sila sa online. Alam niyo po kung bakit? Idol kanila eh. At ang pinakamaganda na sermon mo, Bishop, pag natatapos ka ng magalit, mahal ko kayo. Tawa sila. Tawa sila. Ayan sila. Talaga kung tawa kayo sinabi ko, mahal ko kayo. Doon sila, love na love ka, Pastor, pag sinabing mahal ko kayo. Sabi ko ganyan. Kaya nga yung ibang leaders yun, napapanot na rin, katulad mo. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Hindi, gusto ko lang siyang patawanin eh. Tapos, sa sinabi kong, iwasan mo kasi ang sermon. Mas sermon kasi si Bishop, pag siguro nakikinig kayo, mas maraming sermon. Hindi, ganun talaga siya. Gusto niya kasi na ma-achieve niya yung gusto niyang mangyari sa kanyang mga nasasakupan. Yun ang ano niya eh. Pero ang hindi lang niya alam na yung nakikinig ay nagle-left. Bishop. Para mabigyan natin kaluguran ng Diyos sa ating paglakad sa kanyang kalooban. Ganyan tayo mga naglilingkod sa Panginoon. Sabi ko nagle-left sila Bishop eh. Kasi sobra kayo mag-sermon. Nung Martes, umatin kami ng face-to-face mentoring. Ayan si Desa, saksi. Ang galing. Ang galing ng sermon ni Bishop. Walang sermon. Grabe, sabi ko kay Randran, sabi ko, anong napakinggan mo? Dapat pala lagi tayong face-to-face eh, para walang sermon. Amen? Ang galing eh. Sabi ko, wow. Kakaiba pala ang dating ng mga anak ng Diyos. Kaya sabi nila, bakit ang Las Piñas parang hindi raw katulad ng ibang church na ng pandemic ay nawala sa pagsamba. Sabi ko,
Sabihin ko siya ng totoo, Bishop, kahit na pandemic, meron po kami face-to-face na pagsamba. At hindi lang face-to-face na pagsamba, kundi pa taxi-taxi pa. Saan ka pa, Bishop? Amen? Glory to God. Oh, totoo po yun eh. Hindi totoo po. Nung mag-protocol ang gobyerno ng no mass gatherings, yung the first 2020 na 6 months, noon lang kayo tumigil. Pero itong sumunod na no mass gatherings, nagpatuloy po tayo eh. Amen po ba? Kahit 2, 3, 10, meron tayo. Hindi tayo tumigil. Sabi ko, Bishop, hindi po kami tumigil talaga. Sa totoo, kahit na malayo po ang Las Piñas, hindi po kami tumigil. Alam kong delikado ang virus na ito. Pero ang virus kasi, pinirmahan yan ng Panginoong Jesucristo. Gawin mo ito sa mundo ito. Ngunit ang sino mang sumasampalataya sa aking pangalan ay ligtas. Amen po? Kasi tayo ang magdadala sa mga taong wala pa sa Panginoon. Tayo ang naka-assignment doon. Para ang mga tao mabuksan muli ang isipan na ang tanging tagapagligtas ng mundo ito, walang iba, si Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya natutuwa ako. Tama yung sinabi ni Missionary Toto. Gemini. Missionary Bert na. Pandemya mo eh. Glory to God. Sagutin ba naman ako, Mi? Ang hinihintay lang ng Las Piñas, quality at quantity. So, wow! Hallelujah! Ibig sabihin, sa panahon ito, magkakaroon tayo ng quality at quantity. Quantity with quality. Hallelujah! Kaya umpisahan mo na yung Pasay. Shoutout ko na yan sa National Mentoring na magbubukas ang Las Piñas ng bagong cell group sa Pasay City. Hindi na nag-sermon si Bishop. Walang sermon. Tinapos namin yung Tinapos agad. Tinapos agad. Oh. Tinapos na rin. Grabe pala Las Piñas. Buong ano ng Las Piñas, meron na mga cell group. Sabi ko, Bishop, meron kaming national, multinational sa Parañaque. 2 po ang cell group ng Parañaque. Ang Las Piñas po, meron pong Manoyo 1 at CA pa. Ngayon, Bishop, magbubukas po kami Pasay. At sino yung magiging leader? Sabi ko, si Toto po. Sabi ng mga nandoon, nakilala nito. Si Toto? Lahat sila nagulat eh. Walang naniwala. Ready nga. Kaya pa natapos agad. kung si Pastor Jerry, yung mukong na yun. Hallelujah. Kaya nga, kailangan maalam lang tayo kung paano natin lakaran at magbigay kaluguran sa ating Diyos. Kaya sa mga tinawag at pinili ng Diyos, marami tayong kakaharaping laban sa mundong ito. Lalong-lalo na pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Wala pong nakakaalam. Maging ang Panginoong Jesus, hindi niya alam kung kailan darating. Tanging ang Diyos Ama lang ang nakakaalam kung kailan. Kaya tayong mga Kristiyano na nakakaalam ng kaligtasan at mayroong buhay na walang hanggan, wala pong titigil. Kahit anong pandemic na mangyari. Kahit magselos pa yung asawa natin, manatili tayong maglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Para yan sa kinabukasan ng ating buhay, dun sa buhay na walang hanggan. Huwag kayong mag-alala. Sabi ng talata ng Juan, meron tayong mansyon na tirahan sa langit. Inihanda yun ng Diyos para sa atin. Ang tanging gagawin natin ay lumakad na may kaluguran sa ating Amang Diyos. Kaya tayo tinawag at pinili ng Panginoon. Return. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sana hantong ang paglilingkod na ito. Sana hantong.
Buksan natin Ephesians chapter 1, 4 to 5. Tingnan natin. Ephesians 1, 4 to 5. Saan tayo hantong sa paglilingkod na to? Anong mangyayari sa atin? Pero salamat kay Rafa. Shout out. Raf. Thank you. At naunawaan mo si Maribig sa kanyang mga ginagawa. Hallelujah. That's a blessing in your family. Kulang na lang sa inyo kasal. Okay? Kasal kayo na. Kahit walang handa, okay lang. Kami na magdadala ng handa sa inyo. Ephesians chapter 1, 4 to 5. Sige. Ayon sa pagkapili niya, amen? Sa atin, sa kanyang tagagulat na kasalanan. Kailan daw tayo pinili? Bago pa itinatag ang sanlibutan ito. Pinili na si Gloria Tibor, Yan o. Rosella Esser, Josephine Vargas. Hallelujah. Johnny. Ako mas bagas pa Dacomus Vargas pa. Bago pa itinatag ang sanlibutan ito. Bago pa pinili na ang pangalan ni Ralph na makakilala sa Panginoon bilang tagapagligtas. At kung tatanggapin niya ito, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Bago pa ha. Tuloy. Upang tayo maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo ay nilalaras sa pagkakupok upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ng Yesus Kristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. Ayon sa alin? Sa kabutihan ng kanyang kalooban. Napakabuti ng Panginoon. Sa kabutihan ng kalooban ng Diyos, pinili tayo. Sino ba tayo? Mga taong walang kwenta sa kanyang harapan. Amen? Sino ba si JB? Masarero. Wala lang. Singer. Si Martin, sino ba yan si Martin? Ano ba yung tsura ni Martin sa CAA? Nangunguha ng mga kung ano-ano tapos ibibenta. Pero pinili pala siya ng Diyos bago pa itinatag ang sanlibutan. Kailan itinatag pa ito? Sa panahon pa ni Adan at ni Eva, nakasulat na ang ating mga pangalan doon sa langit. Amen po ba? Hallelujah. Sa pagiging banal at walang dungis sa harapan, doon hahantong yung ating mga paglilingkod na ito. Amen? Pangalawa, Romans chapter 8:30. Roman. Yan. At yung mga itinalaga niya ay kanya namang at mga Tawag niya ay tinuri niyang ganap. At ang mga tinuri na ganap ay ano raw ang turing sa atin? Mga ganap. Tingnan nyo nga yung tsura nyo kung mga ganap kayo. Kaya mahiya tayo sa harapan ng Panginoon. Ang lahat ng kanyang tinawag at pinili ay ibinuri niyang ganap. Amen? Ibig sabihin, justified tayo sa harapan ng Diyos. We are justified before the Lord. Ganito lang itsura ko, ganito lang ako. Pero sa harapan ng Diyos, isa kang ganap para sa Kanya. Bakit? Sabi ng Biblia, isang kaluluwa lang ang paakay mo sa Panginoon. Ilang milyong mga anghel ang nagkakatuwaan sa kalangitan. Amen mo ba? Maganap tayo. Kaya lang hindi natin pinanghahawakan. Ang pinanghahawakan natin, yung ugaling tao na makasalanan. Hallelujah. Ikaw ay aariing ganap. Kaya nga si Toto shout out ulit Kapasalamat ako kay Toto sa maliit na investment. Sabi niya, ibabalik daw niya. Sabi ko, ayos to. Mag-i-invest din siya. Hallelujah. Kaya purihin ang Panginoon. Sa mga tinawag na ganap, mga tinawag at pinili ng Diyos talaga, inaari ng Diyos na ganap. Kaya walang dapat na magtatampo
Walang dapat na, ayoko na. Hirap-hirap dyan. Sila na lang lagi, ako na lang lagi. Huwag kang, buti nga, lagi kang may trabaho sa Panginoon eh. Pinagpapala yung may trabaho sa Panginoon. Kaya nang sabihin, hindi na ayoko nang mahirapan si Mami. Yun. Hallelujah. Sabi ko, Lord, paano na ako? Gusto niyata ni Randra na ako magpahinga. Pagod ka naman na boy. Purihin ang Panginoon. Sa pagsunod sa katuwiran ng Diyos, ayon lang sa aking karanasan. Maraming laban na dapat harapin. Maraming luha na tutulo sa iyong mga mata. Maraming hirap ng damdamin ang mararanasan mo. Mabuti nga tayo kahit walang pera. Pero nagkakaroon ng pera. Saan galing? Wala ka namang trabaho pero may pera ka. Thank you. Amen? Kaya sabi ng ating bishop, yung ating senior bishop, kayong mga pastor, wala kayong, kung hindi nyo magampanan ang inyong pagiging leader, mag-down na lang kayo. Ano ibig sabihin ng mag-down? Malis ka na lang. Wala kang silbi. Ngayon, kung madamdami ang puso mo, anong gagawin mo? Kids na lang ako. Bahala ka dyan. Pero sabi ko kay Bishop, hindi ako sa, ko lang, hindi ako magda-down. Ikaw yung leader na ibinigay sa akin ng Diyos para matuto ako. Pagka may leader kayo na binigay na, minsan nakakainis, no? Pasalamatan niya sa Panginoon. Para sa iyo yan, para meron kang makita sa leader na yan, na dapat ipagbago ko. Bakit ang gano'n ang ugali niya? Sapagkat gusto ng Diyos na mismo ikaw ay mabago sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Sa leadership ng Miracle of Faith bilang isa sa mga pastor, marami na pong nawala sa leadership. Kaya nga, mga senior ang naiwan dun eh. Mga matyaga yung senior, pero pagka medyo kabataan ka na si Bishop ang iyong leader, hindi ka makakatagal. Magdadaan ka. Grabe kung magsalita ng hubad na salita na hindi mo makakayanan bilang isang mananampalataya lamang. Pero kung ikaw ay lumalakad at nagbibigay kaluguran sa Diyos, kahit anong sabihin ng tao, basta't meron kang Diyos sa buhay mo, sasabihin mo sa sarili mo, tulungan mo ako, Panginoon, na maging malakas. Amen? Amen. At salamat sa leader ko na yan. Siya yung ibinigay na leader sa'yo. Ibig sabihin, meron kang dapat na baguhin sa buhay mo. Hallelujah. Kaya, sa paglilingkod sa Panginoon, tiyagaan lang po ito. Hanggang marating natin yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kaya sa paglilingkod, mapalad po ang mag-asawang naglilingkod sa Panginoon. Mapalad mo. Hallelujah. Sapagkat yung pangako ng Diyos sa mag-asawa, totoong nangyayari sa buhay. Kaya huwag kayong aalis. Kaya ituloy-tuloy mo paglilingkod sa Panginoon. Huwag kang matakot! Huwag kang matakot sa anumang sasabihin ng iyong kapwa, ng iyong pamilya, ng kung sino pa man sa buhay mo. Ang mahalaga, naglilingkod ka sa wala kang taong inaagrabyado. Amen po ba? Ang mahalaga, naglilingkod ka, ginagampanan mo kung sino at ano ang pagkatao mo. Basta ang mahalaga lang, igalang mo yung mga magulang. Pagka may pangako yan, ano daw? Pahahabain ang buhay mo. Yung mga biyanan natin, tayong mga may biyanan pa. Galang natin yung biyanan natin na parang magulang natin, hindi yan sinasagot-sagot. Hallelujah. Magpakabait kayo sa inyong mga biyanan. Titiyakin ko, pagpapalain ng buhay mo. Sa buhay ko, love na love ako ng mga biyanan ko. Sila pa ang nagdadala ng pagkain sa akin. Hindi ko naranasan na itakwil ako ng biyanan ko. Hindi. Ayan si nanay.
Nung tumira ako sa biyanan ko ng halos 1 taon, biyanan ko ang naghahanap buhay para sa akin. Siya pa ang nagdala sa akin. Halika, iuwi na kita sa asawa mo. Bait kasi yung daddy. Sa totoo lang, mabait yan. Yung mismong biyanan ko ang nagdala sa akin kay daddy mo. Ito yung asawa mo, ito dapat ang pagsilbihan mo. Oh. Kinuha ako ng biyanan ko doon kinananay. Doon ako nakatira kay nanay nun. Sinundo ako ng biyanan ko kay nanay. At tumira ako sa biyanan ko ng halos higit 1 taon. Grabe yung pag-aalaga sa akin ng biyanan. Sabi ko, madali lang palang kausapin ng biyanan eh. Hallelujah. Mas maano pa nga silang magmahal kaysa tunay na pagka nagkasundo kayo, yung biyanan, nagkasundo kayo masikip pa sa magulang kung magmahal. Glory lang. Paano kasi yung ibang mga manugang, parang akala mo eh, masita lang eh. Akala mo, kung laitin na lang yung biyanan, ganun na lang eh. Parang hindi tao. Hallelujah. Kaya tayong mga naglilingkod sa, mahalin nyo rin yung biyanan. Napakaswerte mo kung mahal ka ng biyanan mo. Hallelujah. Pero kadalasan nangyayari sa mga tao ito. Magkaaway ang biyanan at manugang. Amen po ba? Hello. Kaya tayo nga sa Panginoon, mahalin natin yung mga biyanan natin. Tingnan ko lang kung hindi gaganda ang buhay mo. Ako, ganun nangyari sa akin. Kahit yung mga tiyahin, mga pinsanin nila, grabe yung, doon ko nadama, sabi ko, grabe ko magmahal itong mga tao. Sa Strilas kasi, pagmahal. Sana itong paglilingkod na ito. Sabi ng Romans 8:30, tayo ay aariing ganap sa harapan ng Diyos. At pangatlo, unang Corinto chapter 1:9. 1 Corinthians chapter 1:9. Ang Diyos ay nasa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama sa kanyang anak na si Jesucristo, ating Panginoon. Pakikisama. Meron pakikisama sa atin ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Well, biruin mo si Jesus Christ pa makikisama sa atin. Hindi ba malaking ano yan? Malaking, anong tawag sa ganun? Malaking kagandahang loob na makasalanan ka, pero ang Panginoong Jesucristo ang makikisama sa'yo. Doon hahantong yung ating nilalakaran at pagbibigay kaluguran sa ating Diyos Ama. Una, pipiliin tayo na maging pagiging banal at walang dungis sa harapan niya. Pangalawa, tayo ay aariing ganap. Pangatlo, tayo ay kakasamahin ng ating siyang makikisama para sa atin sa Panginoon. Kung sa English pa, fellowship with God. Kakaroon tayo ng fellowship sa ano. At pang-apat, Colossians chapter 2, 6-7. Colossians. Kaya't kung paano tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya. 7. Na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya, gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Ulitin ko ha. Na nakaugat, nakatayo, matibay sa pananampalataya, gaya ng itinuturo sa inyo na sumagana sa pasasalamat. Apat ha. Be rooted, build up, strong in faith, at sumasagana, abundance with thanksgiving. Amen? Apat, dapat meron tayo nito. Nakatayo tayo, nakaugat. Ibig sabihin, pag nakatayo ka at nakaugat, walang sino man makakaalis sa iyo dyan. Sapagkat bakit? Ikaw ay nakatayo sa harapan ng Panginoon sa Kristo. Amen po ba? Quality. Hallelujah. Amen. Glory to God.
Kaya nga, sabi ng Thessalonica chapter 4, katapos-tapusan nga mga kapatid, kayo'y aming pinamamanhikan at inaaralan ng sa Panginoong Hesus na ayon sa tinanggap ninyo sa amin na kung paano kayo dapat magsilakat at magbigay lugod sa Diyos na gaya ng inyong pag-upang kayo'y magsipagana ng higit sa higit pa. Amen? Pangako ng Panginoon yan eh. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, ang pagsagana po ay hindi po sa pamamagitan ng yaman sa mundo ito. Amen. Merong nananagana na kahit walang pera, ang sarap mabuhay sa mundong ito. Hallelujah. Nung paggising mo sa umaga, wow, kay ganda ng umaga. Kahit sobrang init. Pagkatapos biglang uulan ng malakas. Kapag mayroon kang Kristo sa puso mo, sasabihin mo, Lord, thank you. Salamat, Panginoon. Kay ganda ng umaga. Hallelujah. Sapagkat talastas ninyo kung anong mga tagubilin ang binigay namin sa inyo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa makituloy ang inyong pagpapakabanal na kayo magsiilag sa pakikiapid. Ano ang tinutukoy na pakikiapid ng talatang ito? Ito ba yung pakikiapid na kunyari may girlfriend ka tapos meron ka na ibang girlfriend sa iba? Ito ba ang tinutukoy? Fornication, ibig sabihin. Ang pakikiapid na tinutukoy dito, Kristiyano ka ngayon, pero gumagawa ka ng hindi ayon sa Panginoon. Amen po ba? Meron akong tanong sa inyo sa oras na ito. Doon sa church ng nanay ni Randran, may katanungan doon, ano ba ang ibig sabihin ng reliyon? Sa kongregasyon na yon, mismo ang kongregasyon nagtatanong sa kanilang pastor, ano ang ibig sabihin ng relihiyon? Hallelujah! Nagulat ako eh. Grabe. Sabi ko, alam mo kung anong meron doon sa mga kongregasyon na yon? Gusto nilang matuto at matutunan kung sino si Jesus sa buhay nila. Ang relihiyon, ang itinuturo dyan, yung pananaw ng tao, yung paniniwala ng tao. Yun ang relihiyon. Paniniwala ng tao. Pero kung sisirain natin yung paniniwala ng tao, looking forward tayo dun sa paniniwala natin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, wala pong relihiyon. Amen po ba? Amen. Bakit? Iisa lang ang pinaniniwalaan natin. Si Jesus Christ, Lord and Savior. Amen. At dahil sa kasalanan ng sanlibutan ito, bumaba siya sa langit at nagkatawang tao. Dahil yan sa pag-ibig sa sangkatauhan. Amen? Amen. At dahil sa pag-ibig na yan, yung nagkatawang tao na yan, siyang ipinako sa krus ng Kalbaryo upang ang sino mang maniniwala dun sa taong yun na ipinako sa krus na ay magkaroon ng kaligtasan. Bakit kailangan parelihiyon? Samantalang si Jesus Christ na bumaba sa lupang ito upang ialay ang kanyang sariling katawan. At ang sino mang sasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen! Bakit pa tayo ayon sa relihiyon? Hallelujah! Samantalang ito, libreng ibinibigay ng Diyos. Maniwala ka lang! Sumampalataya ka lang! Na si Jesus Christ ay Lord and Savior. Then, you are saved and you have a salvation. Hallelujah! Glory to God. Wala ka nang gagawin. Purihin ang Panginoon. At isa lang binigay sa atin na commission ng Diyos. Go and preach the gospel. Hallelujah. Kaya, tama, Ate Glo, ang ginawa mo. Bumalik ka sa totoong pananampalataya. Amen. The real and the truth nasa iyo. Glory to God. Alam mo, parang matasin. Huwag ka matakot. Sabi ng Biblia, ibinibigay ko sa iyo ang kapayapaan. Kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. Amen. Let
not your heart be troubled, Amen. and don't be afraid. Amen. Hallelujah. Ako na, mas matapang pa nga yung asawa ko eh. Hallelujah. Pero nakaya ko eh. Hallelujah. Kaya ko si Daddy. Iniiyakan ko lang yun eh. Pag iniyakan ko yun, sabi ko, gusto mo mamatay na ako? Sige. Walang problema. Hindi ko sinisiraan si Daddy, pero ito po ay isang karasan ng babaeng may asawa na wala sa Panginoon. Hindi ko po sinisiraan ang kanyang pagkatao. Dahil kung wala si Daddy, wala din po si Mami ngayon sa mga oras na ito. At hindi ko rin makikilala ang Panginoon sa buhay ko. Why? Mga kamag-anakan ni Daddy mo ay naglilingkod sa Panginoon. Halos lahat ng kamag-anakan ni Daddy ay naglilingkod sa Panginoon. Why? Ano relihiyon nila? They were Protestant. Hallelujah. Mga Protestante po ang mga kamag-anakan ng mga Sastrinas. Hallelujah. Kaya doon ko nakilala ang Panginoon. Isa sa kanilang mga kamag-anak ang nagbahagi ng salita na minsan ay hindi ko paniniwalaan. Why? Kasi meron akong relihiyon. Diyan na ako mamamatay at magpapakamatay sa relihiyon ko niya. Amen? Pero nang dahil nakilala ko ang Panginoon, nagbago ang lahat sa buhay. Si nanay nga eh. Devoto yan. Hallelujah. Pero nung makilala namin ang Panginoon sa buhay ko, sabi ng tatay ko, huwag kang magbiro na tatayo-tayo at mangangaral ng salita ng Diyos. Hindi biro yan. Pinagalitan pagbago yun, mamatay. Hallelujah. May mga relihiyon kasi itong mga hawak. At dahil nagpatuloy yung gawain na to, kaya pala hindi humihiwalay ang gawain sa bahay ni nanay, meron palang gustong mangyari. At sila ay ma-convert din sa Panginoon. At hindi lang si nanay na-convert, pati mga kapatid ko. At ang iba ko pang kapatid ay hindi pa naniniwala. Walang problema sa akin kung ilang pastor meron sila. Ang mahalaga, kumilala sila sa Diyos na makapangyarihan sa lahat ng walang relihiyon. Hallelujah. Yun ang mahalaga sa akin eh. Siguro napansin nyo naman, Mami, ikaw ang pastor dyan, pero wala kang mga kapatid na nakikinig. Okay lang sa akin. Walang nakikinig. Kung mayroong pastor na magbabahagi sa kanila, open po ang puso ko. Ang mahalaga, nakakilala sila sa Panginoon bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Hallelujah. Bakit? Ang inaasam ko, marating namin yung buhay na walang hanggan. Walang pupunta ng impyerno. Glory be to God. Kailangan maalam tayo paano lakaran ang magbigay kaluguran sa ating amang Diyos. Sa pagiging banal at walang tungi sa harapan niya, doon hahantong ang ating paglilingkod. Na tayo'y ariing ganap sa harapan ng ating Panginoong Hesus, na meron tayong fellowship with God. At higit sa lahat, rooted and built up tayo. Merong malakas na pananampalataya. Glory be to God. Dapat ay mag-maintain tayo ng loving and forgiving spirit. Sabi ng utos ng Diyos. Saan ba yun? Mateo 22, tingnan natin. Ito daw yung pamuhay natin. Mateo 22, 37 to 40. Pakisuyo ko. Yan. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. 38. Ito ang kakila at unang utos. Yes. 39. At ang Ang pangalawa pangalawa, ay katulad nito. Bigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. amen. Kahit yung kapwa mo, nilalait ka na, sinusuntok ka na, sinisiraan ka na, lahat na lang ng ginawa na kasamaan sa akin, iibigin ko pa rin siya? Yes! Why? Pangalawang utos yan ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Ibigin mo ang iyong kaaway, kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.
At sinong makagagawa nun? Tayo na inaaring ganap sa harapan ng Panginoon. Amen? Glory. Kaya, kailangan yung bandila natin laging nakawagayway. Tanda yan yung pagtatagumpay natin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Maraming nanlalait, maraming nanluloko. Mamahalin mo ba yung nanluloko sa'yo? Yes. Yung mga nagkakautang sa'yo, mamahalin mo ko ba? Yes. Hallelujah. Yes, mahalin mo yung mga nagkakautang sa'yo. Hallelujah. Dahil kung ilan na yung nakuha nila, ibabalik sa'yo ng Panginoon na triple, siksik, liglig, at umaapaw. Hindi pupunta sa'yo ang sumpa, kundi sa nangihiram sa'yo. Dahil mahilig mangako. Kaya pag ako nang utang, di mo na ako eh. Pag may pera ako, bigay ko sa'yo. Sasabihin sa akin ang inuutahan ko, Mi, kailan ka ba magkakapera? Pag nagkapera ko, ibabalik ko sa'yo. Hallelujah. Kasi pag sinabi ko bukas, wala pang hapon, maga pa lang, nandun na sa pintuan. Mi, mami agad eh. Hallelujah. Bakit? Sabi mo, bukas, sabi ko bukas, wala namang hapon eh. Balik ka naman hapon. Glory be to God. Kaya, nang simulan ko ang paglilingkod sa Panginoon, nung bago pa lang kung ano nagawa. Grabe yung utang ko. Nabasa ko, nireview ko ba yung aking devotional notebook ba? Ang panalangin ko ng Lord, tanggalin mo na yung mga utang ko. Sabi ko, grabe pala yung utang ko nung araw bago nagsimula ang gawain na to. Hallelujah. Puro utang pala ako. Inatanggal yung mga utang ko. Kaya tinda ko ngayon, wala lamang kasi walang utang. Glory be to God. Purihin ang Panginoon, pero mas maganda talaga pag walang utang eh. Kaso hindi maiwasan, pupunta sa bahay. Nay, meron po kaming lending. Baka gusto nyo. 5 araw lang po ang singil namin. Hanggang Biyernes, Sabado, Linggo, wala po. Pahinga po kayo. Iniisip ko, sabi ko, hindi na. Pag babalik-balikan ko, kung magkano ang benta, siyang pamili. Kung meron sobra, siyang ibili ng bigas. Hallelujah. Isumosobra. Kaya believe ako kay Ate Joy. Ang kanyang benta, meron tithes. Wow. Hallelujah. Palihin ang Diyos. Labanin si Satan eh. Glory to God. Kakalubanin. Kaya, dapat ay mag-maintain tayo ng loving and forgiving spirit sapagkat kahit saan tayo dalhin na ating mga paa ay nakatatag pa rin sa atin kung ano ka minsan sa buhay mo. Amen po ba? Amen. Hello! Hala. Kaya sa ating paglakad sa Diyos, kung medyo mabigat, sabi ng Mateo 11:28 to 30. Medyo mabigat pa yung ating nararamdaman. Ito ang sabi ng Mateo. Medyo mahaba ako, no? Pero wala pang 10:30 lang, no? Maaga pa. Next week, mahaba. Hahabaan ko yung sermon ko pa. Next week din, mahaba. Yan. Sige. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubang na bibigatan, at kayo ay bibigyan. At kayo bibigyan ko ng mahinga. May kapahingahan. Umiyak eh. Bibigay ko kayo ng kapahingahan. 29. Basahin niyo ang aking pumato. At Tututo kayo sa akin, sapagkat ako'y maawa at may mapagpapawang puso. At maaaral po kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Ano daw ang papasilin natin? Ano yun? Yung mga kasanin. Mga pasanin sa buhay. Ano bang pinasan ni Jesus Christ? Yung kanyang krus. Kung makikita natin sa mga pelikula lang, kasi hindi man natin talaga natunghayan noon, gaano kabigat ang krus na pinasan ni Jesus Christ. Ang kasalanan ng buong mundo. Kaya sabi niya, balik mo pa, 29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Sabi yan ng Panginoong Yesus, matuto tayo sa Kanya. Amen po ba? Hindi yung tinanggap mo ngayon si Jesus Christ tapos nagkaroon ka lang ng problema, ayaw ka na.
Puro na lang problema. Ganyan ba ang paglilingkod sa Panginoon? Yes! Hindi ko sinasabi kapag naglingkod ka sa Panginoon, mananagana ka na agad. Hindi ko rin sinasabi bilang tagapagturo ng salita ng Diyos na kapag sumampalataya ka sa akin, payayamanin ka! Kasi sabi niya dyan, pasalin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. It is the word of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng Pahingahan. kapahingahan para saan? Mga kaluluwa natin. Kaya nga maraming Kristiyanong gumaganda eh. Anong gumaganda? The inside spirit. Hallelujah. Eh, nagdi-declare ang ano yan, sa outside, sa pagkatao. You're 70 years old, no? Grabe. 60 years old daw. 50 years old daw. Oh, sige, toto nyo, 32 na yan. Pero kung tingnan mo, 16 lang eh, para mag-iisip mo. Glory to God. 16 mo, lang isip eh. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. And verse 30, sabi, sapagkat madaling dalhin ang aking pamato at magdalhan. Amen po ba? Ewan ko takot maglingkod sa Panginoon. JB, kasi bata ka pa. Tuloy-tuloy lang. Bagamat maraming mga, siyempre pag bata ka pa, maraming ang katanungan sa isip, bakit siya ganun? Bakit ako ganito? Buti pa na, uminom na lang ng RX eh. Nawalaan na. Nawalaan. Nawawala yung problema pag nakainom ng RX, no? Ang gato yan eh. Purihin ang Panginoon. Nawalaan. Tapos pag pumupunta sa bahay pa, binibigyan pa ni Daddy ng sanmig. Wow! Glory to God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tatanong pa, Mi, kailan ako pupunta sa inyo? Sabi ko sa kanya, pag nagsimula ang gawain mo sa Pasay, doon ka matulog kay Kuya Toto. Hindi ano. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Talaga yung Diyo mo. At matutunan natin ipamuhay ang utos ng Diyos. Love God above all. At ang pangalawa, love your enemy. Amen po. Mga Kristiyano, mahirap mong magmahal ng kaaway. Pero ito yung pangalawang utos ng Diyos. Mahirap po magmahal ng kaaway. Diba, kami ni Martin magkaaway. Paano kung mamahalin na yan? Baka puro pang lalait na lang marinig ko siya. Last kumain. Hallelujah. Silyahan. Kaya magsilakad, sabi ng 1 Thessalonians 4:17, magsilakad tayo, magbigay lugod sa Diyos. Nagaya ng inyong paglakad upang tayo o kayo'y magsipanagana ng higit sa higit. Hindi sapitan ng kahalayan, verse 5. Laktawan ko ha, nagaya ng mga hintil na hindi nakakilala sa Diyos. Tayong nakakilala sa Diyos, huwag na tayong umayon sa galaw ng mundong ito. Huwag ka nang mainggit. Huwag mo nang sabihin na mas gwapo siya sa akin, mas maganda siya sa akin. Sabihin mo sa sarili mong maganda ako dahil ako'y pinili at tinawag ng Diyos. Amen? Nasa akin ang kapayapaan ng Panginoon. Na sino may huwag lumapastangan at magdaya sa kanyang kapatid sa bagay na ito. Hallelujah. Imbis na dayain mo o dinaya ka ng kapatid mo, turuan mo siya ng salita ng Diyos. Meron akong nabasa. Paano na maaakay namin ang aming mga anak? Nahati na yung aming paniniwala. Paano na? Nawasak na yung landas na tinatahak. Hallelujah. Ang lalim ng salita. Huwag lumapastangan at magdaya sa kanyang kapatid sa bagay na ito, sapagkat ang Panginoon ay mapaghiganti. Kahit ang Diyos, naghihiganti pala. Kanino? Sa mga
nakikiapid. Ano yung nakikiapid? Merong Diyos na makapangyarihan sa lahat, pero sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Amen po ba? Hallelujah. Yan ang ibig sabihin ng pakikiapid doon. Sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Gusto ko direct kasi ang aking pagsasalita sa umagang ito, ha. Ano ba yung mga Diyos-Diyosan, mami? Maraming Diyos-Diyosan sa buhay natin. Pero ang Diyos-Diyosan na binabanggit ng Bible ay luluhuran mo yung mga revolto doon sa relihiyon mo. I want to be direct kasi para magising tayo sa katotohanan na. Kaya nga sabi ng Panginoon, pasanin mo yung aking pamatok, magaan lang to eh. Sabi ng Panginoon eh. Yung Diyos-Diyosan na binabanggit sa Biblia, ito yung Diyos-Diyosan na ginawa ng mga tao noong araw na gumawa ng gintong kambing. Sa panahon ni Moses, kung di ako nagkamali, amen? Na hanggang ngayon ay ginagaya-gaya-gaya ng mga tao may reliyon. Amen po ba? Wala man Diyos-Diyosan, pero yung pinuno nila, ginawa nilang Diyos. Amen po ba? Amen. Na sino may huwag lumapastangan at magdaya sa kanyang kapatid sa bagay na ito sapagkat ang Panginoon ay mapagiganti sa lahat ng mga bagay na ito, na gaya naman ang aming ipinatatalastas nung una pa sa inyo at pinatutuhanan sapagkat tayo tinawag ng Diyos hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanan. Amen. Hindi po masama yung iba kasi sobrang banal ng nangyayari. Magtiis ka lang, ikaw ay banal. Kahit laiti ka pa ng isang kataon, papakabanal lang yan. Kunyari lang yan. Kunyari lang yan, simba-simba. Huwag mong pakinggan. Basta ang mahalaga, yung puso mo ay nakatuon sa tagapagligtas ng ating buhay. At sabi ng talata, siya'y mapaghiganti. Amen? Hallelujah! Kaya mga kapatid, tandaan natin na hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Saan makikita? Mateo 7:21. Tingnan natin kung totoo ba ito. Talata na to. Mateo 7:21. Last verse natin. Sige. Hindi lahat na nagsabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen. Totoo po yan. Sa mundong ito, lahat ay nakakaalam na mayroong Diyos. Lahat alam na mayroong Panginoon. Pero ang sabi dito, sino kikilalanin lang? Yung gumaganap lang sa kalooban ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. May mga leaders ba sa Las Piñas gumaganap sa kalooban ng Panginoon? Yes! Bakit? Isinasabuhay mo yung salita ng Diyos at ibinabahagi mo pa sa iba. Hallelujah. Nag-iisa ka lang, pero maraming naniniwala. Amen? Sa ngayon siguro, Ate Glo, maaaring nag-iisa ka lang sa tahanan mo. Kung saan ka masaya, doon ka. Panindigan mo kung saan ka masaya. Huwag kang maalis dyan. Hindi katulad ng online, nag-left. Left. Justin Taberna. Ano nakalagay? Left the chat. Oh, left. Huwag ka mag-left. Left the group. Left the group o left. Huwag ka na mag-left. Oh. Patuloy mo yan. Walang magagalit sa'yo. Bagkos, natutuwa pa ang ating Ama sa Langit. At yung Ama sa Langit ang bahala sa'yo, sa iyong pamilya. Amen? Glory to God. Kung naganap sa akin, sa atin, sa lahat, magaganap din sa'yo. Hallelujah. Sapagkat, sabi dito, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Siya lang ang papasok sa kaharian. Eh kung sa isang pamilya, isa lang ang gumaganap sa kaharian, mag-isa lang po siya na papasok sa kaharian ng langit. Pananagutan ko ba, Pastora? Kung ang pamilya ko ay hindi naging katulad ko, hanggat ibinabahagi mo ang salita ng Diyos
at hindi sila nakikinig, wala kang pananagutan. Pero kung mananahimik ka lang, ikaw lang ang gustong maging alagad ng Diyos na totoo, pananagutan mo ang mga yan. Hallelujah. For example, anak ko si Martin. Ako lang ang Kristiyano. Si Martin, anak ko lang yan. Hayaan mo na yan. Hanggat hindi ko binabahagi yung kaalaman ko sa kanya, pananagutan ko yan sa harapan ng Diyos. Pareho kami dalawa, hindi pupunta sa kaharian lahat. Amen? Pero kung ginagawa mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo, maniwala sila hindi, basta ginanap mo yung kalooban ng Panginoon Diyos, titiyakin ko, nandun tayo sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, sa talatan na ba, siya ang maghihiganti. Amen po ba? Amen. Kaya don't worry. Oo, asawa ko yan, mahal ko yan. At pinakamamahal ko yan. Hindi ko yung magiging asawa ko, hindi ko minahal yan. Amen. Buong buhay ko, ibinigay sa kanya. Buong pagtsatsaga, ibinigay ko sa kanya. Nang dahil lang sa pagtitiwala ko sa Diyos, nasira yung relasyon namin talaga. Sino ang namagitan? Ang Diyos ba o si Satanas? Satanas. Gusto kang kalabanin niya. Tingnan ko lang. Josephine, kung maakay mo si Roger. Tingnan ko lang kung hanggang saan yung pananampalataya mo. Susubukin ang yung pananampalataya sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, pasalin ninyo ang aking pamatok. Magaan lang ito. Amen po ba? Hallelujah. Kaya na ang bawat isa sa inyo ay makaalam na maging mapagpigil sa kanyang sarili, katawan sa pagpapakabanal at kapurihan. Na sino may huwag lumapastangan at magdaya sa kanyang kapatid sa bagay na sapagkat ang Panginoon ay mapaghiganti. Ang 7, sapagkat ay tinawag ng Diyos, hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Amen po ba? Kaya katapos-tapusan mga kapatid, kayo aming pinamamanhikan at pinaaralan sa Panginoong Jesus, na ayon sa tinanggap ninyo sa amin, na kung paano kayo dapat magsilakad at magbigay lugod sa Panginoon, na gaya ng inyong paglakad upang kayo'y magsipanagana ng higit at higit pa. Amen po? Kaya sa oras na ito, naway na unawaan ninyo ang salita ng Diyos. Amen?